Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, no? Ngayon po, atin pong alamin ang 8 steps or 8 hakbang sa tamang pagkain upang po magkaroon ng malusog na puso. No? Tunghayan po natin ang ating isang pasyente, no? 38 taong gulang po siya na babae from Tarlac City. And then, wala po siyang ibang sakit gaya ng alta presyon, diabetes. Ngunit sa kanyang mga kapamilya, meron na pong naatake sa puso, meron na rin pong na-stroke at saka may mga matataas ang cholesterol. So, ngayon po, medyo worried po siya dahil tatanong siya, paano po niya kaya maiiwasan na magkaroon siya ng sakit sa puso? Lalo na't may mga kapamilya siya na may naatake na sa puso. So, heto po at alamin natin ang 8 hakbang upang magkaroon ng malusog na puso. So, una po, alamin po natin ang tamang dami ng pagkain. So, magagawa po natin ito sa ganitong paraan. Una, pwede pong kumain sa mas maliit na plato po, no? And then, kumain po ng mga pagkain mas marami sa mababa ang calories, no? So, kamukha po ng mga prutas, kamukha ng mga gulay, ganyan po. And then, bawasan po ang mga pagkain mataas naman po sa calories, gaya po ng mga processed foods, na gaya ng makukuha dun sa mga fast foods. And then, bantayan po kung ilang servings po ang nakakain natin. So, pangalawa po, kumain po ng mas maraming prutas at gulay. So, paano mo natin magagawa ito? So, ang mga gulay at prutas muna ay mapagkukuhanan po ng mga vitamina at minerals, no, upang maiwasan po natin ang pagkakaroon ng mga sakit sa puso, lalo na sakit sa puso, no? So, maaari po natin itong gawin na magtago po tayo ng mga prutas sa ref na agad ng hugas na o kaya nakahiwa na po upang mas easy access po. So, ibig sabihin, pagkabukas ng ref, kakainin na lang kasi paminsan ang kadalasan po, tinatamad po tayong maghugas pa, maghiwa pa. So, hindi nakakain, no? And then, ganito po, pumili din po ng mga, kapag nagluluto, pumili ng mga recipe na palagi ang merong prutas at gulay. Ikatlo, pumili po tayo ng mga pagkaing whole grains. So, ang whole grains po ay magandang mapagkukuhanan po ng mga fiber at mga nutrients po na may epektong maganda po sa mga control ng blood pressure at nang sa gayon magkaroon po ng malusog na puso. And then, ika-4 po, limitahan po ang pagkain ng mga may unhealthy fats. So, commonly ang fats may mga accepted naman po na fats po, pero meron pong unhealthy din po, no? So, iwasan po natin ng mga fats na may saturated at saka mga trans fats po para po maiwasan ang pagkakaroon po ng mga pagbabara sa mga ugat sa puso. Sila po yung mga notorious po sa mga yan. Saturated fats at saka trans fats po. Pero, ang maganda, pwede pong piliin yung mga pagkain na may mataas po sa may monounsaturated fats, gaya po ng mga nanggagaling po sa may olive oil at saka canola oil. And then, pwede rin pong piliin ng mga merong polyunsaturated fats, gaya po ng mga makukuha po sa mga isda, avocado, o kaya mga mani, no? So, ika-5 po. So, pumili po ng mga karneng mababa sa taba or fats, no? So, kadalasan ng mga ito ay mga, kunyari, example po, isda, no? Sila ay mapagkukuhanan ng omega-3 fatty acids, kaya po ng mga salmon, mackerel, tuna. So, pwede po ay mga yan. And then, as a substitute po din, kung hindi naman karne talaga, pwede po yung mga legumes o kaya beans na mapagkukuhanan po ng mga protina ito, pero mababa po sa taba. Okay? And then, ika-6 po, bawasan po ang mga pagkaing mataas sa sodium or asin. So, ang pagkain po kasi ng pagkain na may mataas na asin ay nagdudulot po ng pagtaas ng blood pressure. Therefore, mauuwi pa rin po sa pagkakaroon ng sakit sa puso, no? So, ganito po, ang target po natin na asin ay nasa around 2,300 milligrams lang kada araw po, no? So, parang katumbas po ito ng isang kutsarita lang, no? So,
Ganito po, iwasan po ang mga pagkain din po may preserbatibo, no? Kamukha po ng mga canned goods or processed foods. And then also, isama na rin po mga noodles dyan, yung mga instant noodles kasi hindi yung matataas po ang mga asin nila, no? And then, sa panghuli, bawasan po ang pagkain or paggamit po ng mga sausawan na. So, mga sausawan gaya ng toyo, patis, o kaya mga bagoong po. Okay? So, hindi nga po sa bandang huli, pang-pito po na steps, magplano po tayo ng maaga. So, ganito po, gumawa po tayo ng menu for the whole week. So, pang-araw-araw, no, meron po na tayong ready na menu, no? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at saka Linggo. Para po nang sa gayon, hindi tayo nagmamadali or kapag kunyari, wala tayong ready menu. Ang tendency, o-order tayo sa labas or kakain sa labas for which hindi po natin kontrolado ang fats na kakainin natin sa labas, no? Okay? Lalo na kung sa tayo kakain sa mga fast foods. Okay? And then, panghuli at ikawalo, syempre po, i-treat po ang sarili. So, syempre, paminsan-minsan lang naman i-treat ang sarili paminsan-minsan. Pwede pong kumain ng konting chichirya or konting matatamis, pero huwag pong sosobra. Treat but limit. Okay? Huwag po tayong pasaway or huwag po tayong mandadaya. Okay? So, ayan po, tandaan po natin ang ating 8 steps para magkaroon po ng malusog na puso.